Naghahanda na raw sa posibleng giyera ang Taiwan. Kung sakali, damay tayo dyan. Balitang-balita nga ngayon sa Pilipinas yung hidwaan ng China at Taiwan. Pero kami mga OFW dito sa Taiwan ay talagang kalmado lang talaga. Nakakatulog pa nga ako ng 12 hours. Para sa mga trentahin na katulad ko, mas importante ang tulog kaysa manood ng balita sa Pilipinas na napaka-exaggerated naman masyado. Sobrang gulo na nga ng Pilipinas, idadamay nyo pa yung Taiwan. Oo, totoo yung issue talaga ng China at Taiwan. Dahil nung dumating ako sa Taiwan, talagang nagkaroon na ng issue na ganyan. Marami na rin akong sinabihan ng mga Taiwanese tungkol dito, pero tumatawa lang talaga sila. Ang lagi nga nila sinasabi, talagang magkaiba daw ang Taiwan at China. Kung sakali naman mangyari yung gera ng Taiwan at China, ay prepare naman talaga sila. Actually, binabalita naman talaga yan dito sa Taiwan na merong military drills. Nagpapalipad sila ng mga jet fighter nila. Kapag nga halimbawang merong silang military drill tapos lumabas ka talagang magbumulta ka talaga ng malaking pera. Kung ako ngayon tatanungin nyo, malabong mangyari ang gera ng China at Taiwan. Kasi sa teknolohiyang ginagawa dito sa Taiwan, katulad ng semiconductor mula sa mga smartphone na hawak natin, sa mga sasakyan na ating ginagamit, hanggang sa mga computer at artificial intelligence or AI. Mahigit 60% ng mga microchip sa buong mundo ay merong kaugnayan sa manufacturing dito sa Taiwan. Hanggang sa pinaka-advanced na microchip na ginagamit natin sa mga AI, higit 90% dito ay ginagawa rin dito sa Taiwan. Kaya kapag pinag-uusapan ng tensyon sa pagitan ng China at Taiwan, hindi lang ito tungkol sa politika dahil kapag naapektuhan ng Taiwan, maaaring maapektuhan din ang buong mundo. Oo, napakaliit ng Taiwan pero ito ang may pinakamahalagang sentro ng teknolohiya sa buong mundo. Kaya nga napakadaming mga OFW dito. Lahat nakabase sa factory. Sa totoosin lang, mas takot pa kami mawalan ng trabaho. Ang mas nakakatakot dyan, yung korupsyon na nangyayari ngayon sa Pilipinas. In reality naman talaga, kapag wala yung korupsyon na yan or na-lessen yan, talagang maaayos naman ang Pilipinas. Makakapaglikha ng maraming trabaho. Maayos ang healthcare system sa Pilipinas. Idamay mo na rin yung transportation sa Pilipinas. Wala kanya-kanyang bulsa yung mga korap. Kaya ako talagang paborito ko talaga yung itlog Ito talaga yung pinaka-paborito ng mga OFW Pero mo, makapagpadala lang kami ng pera sa Pilipinas, talagang gagawin namin para magtipid talaga dito. Sa taas ba naman ang bilihin sa Pilipinas talagang matatakot ka na talaga. Yung parang sinasahod namin dito parang is 1:1 na lang din talaga. Kaya yung mga aplikante dyan sa Pilipinas na nagme-message sa akin kung kamusta na nga raw dito sa Taiwan tungkol dun sa issue ng hidwaan ng China at Taiwan, huwag kayong mag-alala. Mas naniniwala pa rin kami mga OFW dito sa Taiwan na talagang mas safe pa rin dito sa Taiwan kaysa dyan sa Pilipinas. Ang masasabi ko lang talaga ay mas nakakatakot yung korupsyon na nangyayari ngayon dyan kaysa sa hidwaan ng China at Taiwan. Ang kinalulungkot ni Dr. Annie, pwede naman daw sanang tumaas din ang kalidad ng mga public hospital sa Pilipinas. Ang problema, ang pondo nauuwi lang sa bulsa. Siguro pag ang corrupt is less, mas gaganda ang Philippines. June Veneracion, nagbabalita. Exactly. Para sa GMA News. Ito talaga yung punot dulo. Mas takot pa kami sa nangyayari sa Pilipinas na korupsyon kaysa sa gera-gera na yan na binabalita ng Pilipinas. Takot pa kami doon kaysa doon sa binabalita nyo na gera-gera na yan dito sa Taiwan. Napakapayapa ng buhay namin dito. Sa totoo lang. Tulog ko 12 hours pa. Tapos kayo, exaggerated yung mga balita nyo. Grabe mga...